after Typhoon Odette. So, kitang-kita po talaga na yung gubat natin sa Palawan ay nagtanggalan yung mga dahon, yung iba naman po ay nagtumbahan yung mga malalaking puno na hindi po natin ma-imagine na sobrang lalaki ng mga kahoy na ito ay kaya siyang patumbahin ng isang malakas na bagyo. So nakakagulat at masakit sa pusa damdamin na makita yung ganong estado ng ating kagubatan doon sa Palawan. Ako naman po ay particular, kung si Mean po ay sa halaman, ako naman po ay particular sa mga ahas, palaka, butiki, ganyan. So, Mhm. nung assessment po nung after Odette, um, nahirapan ako maghanap or kaunti, napakaunti ng mga palaka at mga ahas, butiki doon sa lugar. Dahil siguro sa sobrang init din ng panahon, ano? Nagbukas kasi yung canopy ng ating mga gubat. Um, ah, Marahil na mas naghahanap yung ating mga herpetofauna. So dahil cold-blooded po sila, mas naghahanap sila ng moist area. So halos lahat po ng observation natin doon sa Palawan in terms of amphibians at reptiles ay malalapit sa mga ilog. Pero kung titingnan din po natin yung estado ng ating mga ilog ay yung iba ay nag-clog dahil nga ang daming debris na or mga natumbang puno. So napakalaki po talaga ng damage or ng epekto ng Typhoon Odette sa gubat or kalikasan ng Palawan. May Puwedeng mga namatay na mm. hayop at ay mga namatay na mga hayop kaming nakita during the survey ng Typhoon Odette. Oo. Anong, epekto sa tao nitong pagkawala ng mga reptiles? Posible ba na mas dumami ang mga insekto na kinakain nitong mga reptiles na ito, nawawala yung balanse? Kasi madalas hindi naa-appreciate ng tao lalo na 'pag reptiles ang sinabi natin kaya medyo kakaiba 'no, ang inyo talagang nakikita. Go ahead, Wine. Kapagka do'n naman po sa yung pagkawala ng mga reptiles, eh, hindi lang naman yung amphibians at reptiles natin ano, pati na rin yung observation natin sa mga ibon, sa mga panike or other mammals na nandoon. Malaki po talaga yung pagbabago ano. Kaunti yung ating bilang pero nandoon pa rin yung dami ng iba't ibang klase ng hayop at halaman. Pero kaunti na lang sila yung bilang ng nakita. Yung epekto naman po dito sa ating komunidad o sa ating local community sa areas ay papasok na dito yung mga serbisyo na nakukuha natin sa ating ecosystem or yung mga ecosystem services. So yung iba kasi dito ay nagiging pangunahing source ng pagkain or pangunahing source ng gamot o di kaya ay mga um, kultural na importance sa ating mga indigenous peoples na nagbibigay ng halaga sa kanila. Oo, napakahalaga. Kahit pati ng mga reptiles 'no, pagdating doon sa mga serbisyong pangkalikasan. Maganda na napasok na natin ito kasi ito yung ikalawang bahagi 'no, yung sections, 4 to 6 kung di ako nagkakamali. Yes. Bakit mahalagang aralin itong mga serbisyo sa buhay ng kalikasan, sa kabuhayan, at gayon din sa kalinangan? So yung pangalawang parte po ano, at tulad na nga ng nabanggit niyo Miss Jean, ito po yung nagpapanatili ng buhay, ng pakabuhayan at pangkalinangan ng ating lokal na komunidad o tayo bilang tao na nakikinabang sa serbisyong binibigay ng ating ecosystem or ng biodiversity in general. Tulad nga ng nabanggit kanina ni Mean sa unang parte ng sukat ng kalikasan, sinusukat dito yung ating biodiversity and ecosystems. So dito naman sa pangalawang parte ng sukat 4, 5, 6, tinitingnan ngayon kung ano pa yung mga serbisyo na tulad ng serbisyong nagpapanatili sa ating buhay na kalimitan hindi natin nakikita pero nararamdaman natin at napapakinabangan natin. Halimbawa na lang po yung climate regulation, um,
nagkakaroon din ng air and water filtration. Tulad nga din po ng nakwento ni Mean kanina doon sa Typhoon Haiyan o sa yung kanyang karanasan. Yung ating ecosystem, binibigyan tayo ng coastal protection dahil doon sa ating mga bakawan or mangrove areas, ating coastal areas. Itong ating mga kagubatan din ay nagbibigay ng soil erosion and landslide mitigation para maiwasan yung mga landslides and soil erosion. Nagbibigay din yung ating ekosistema ng pangkabuhayan. Kalimitan ito yung actual na nakikita natin dahil pangkabuhayan siya. So nandito yung ating mga pananim sa agrikultura, sa aquakultura, yung ating mga isda, kahoy na nakuha din natin sa ating ekosistema, at iba't iba pa, pati na yung ating malinis na tubig na binibigay ng ating ekosistema. Kasama din po dito yung serbisyong pangkalinangan or sa ating pa-cultural services na pinapahalagahan yung importansya ng kultura ng ating mga katutubo or indigenous peoples sa kanilang spiritual and symbolic services, yung kanilang mga intangible and tangible cultural properties na kalimitan hindi natin nabibigyan ng importansya na meron silang koneksyon yung ating mga katutubo or indigenous people sa ating mga ecosystems or yung halos lahat ng mga ginagawa nilang para sa kanilang kultura na connected sa environment. And dito rin po papasok yung importansya ng edukasyon, scientific research tulad din po ng ginagawa natin sa CCIPH at yung ating ecotourism or yung for recreation. So yun po yung mga serbisyong nakukuha natin sa ating kalikasan or sa ating ecosystems. Very timely din po, Ms. Jean, na napag-uusapan natin itong ecosystem services. Dahil ngayon po, noong 2004, naipasa na yung ating PENCAS Bill or yung PENCAS Law or the Philippine Ecosystems and Natural Capital Accounting Systems Act. So, itong PENCAS Bill po kasi ay pinapakita dito yung pagturing natin sa kalikasan bilang isang mahalagang yaman ng Pilipinas. So ngayon po kasi, tinitingnan lang natin ngayon yung ating national assets bilang doon sa ating GDP or gross domestic products, yung produkto na ng ating ecosystems or ecosystem services like yung ating volume ng kahoy, na in-export or yung dami ng isda na na-harvest natin sa agriculture or sa aquaculture, pero hindi po natin tinitingnan yung kung saan nanggaling itong mga produkto na ito or yung source or stocks ng products na ito, which is nandoon sa ating mga kagubatan at sa ating mga ilog or sa ating karagatan. So yun po yung layunin ng PENCAS Bill or the PENCAS Act na magkaroon ng national assets o magkaroon ng natural capital accounts at mabigyan ng karapatang halaga yung ating mga ecosystem services na meron tayo sa Pilipinas. Ayun. Ayun, and thank you so much for sharing that, no? Meron pala tayong mga ganitong victories na nagpapahalaga hindi lamang dun sa output ng kalikasan kundi about its very existence at kung ito ba ay nasusustain, no? Dapat nasusukat rin kung sustainable ba yung kanyang kalagayan sa kasalukuyan and therefore yung habitat nila ay napangangalagaan bang mabuti. Babalik ko sa karanasan nyo kasi pinag-uusapan natin ito sa konteksto rin ng proyekto ng CCIPH na Developing Capacities for Eco-DRR Restoration. Sa inyong nakita, pagdating doon sa initial baselining, no, sa mga communities, ano na ang naging epekto o nitong pagkasira ng kalikasan kaugnay nga ng mga disasters at ano yung nakikita nating
bahagi naman o contribution din ng mga komunidad para ma-restore ito batay sa framework ng sukat ng kalikasan? Meron na bang ganito tayong nakikita para ma-input din dito sa proyekto na ito? So dun sa mga nauna naming komunidad na binisita, nakita naman natin na marami sa kanila nakadepende pa rin sa ekosistema sa kanilang pangkabuhayan. So halimbawa yung mga kumukuha ng ratan, kumukuha ng almasiga, yung dagta ng almasiga kasi yung ginagamit sa paggawa ng mga pintura, floor wax, barniz, also yung ating honey. Nakadepende ito lahat sa kondisyon ng ating kalikasan. So kapag masisira yung ating kalikasan, nababawasan din yung serbisyong ibinibigay in terms sa pangkabuhayan. So halimbawa, nung matapos yung mga nakalipas na malakas na bagyo, nagkatumbahan yung mga puno. So yung mga honey bees na nakatira dito sa mga punong to, hindi sila makakapag-produce ng honey. So talagang naaapektuhan din yung kabuhayan ng ating mga kapatid na katutubo na nakadepende sa ating kalikasan. Gayun din yung mga nag-harvest ng ratan, kapag nasira yung mga lugar kung saan sila kumukuha ng ratan, hindi sila makakakuha ng mga materyales na ginagamit sa iba't ibang handicrafts o sa iba't ibang furnitures na kanilang pinoproduce. So sa gantong kalagayan, isa yung mga community sa nagsusulong ng restoration. Kasi nawawala yung kanilang serbisyong pangkabuhayan o provisioning services na nakukuha sa kanilang kalapit na kagubatan o kalapit na dagat. So sila yung mga unang-unang nagsusulong ng restoration. At yun yung binibigyang gabay ng CCI na matulungan sila ano nga ba yung dapat na restoration activities na dapat nating gawin upang maipanumbalik yung dating kalagayan ng ating mga kalikasan. So, sa mga nakita namin. Sige, sa huli nating 2 minuto, hingan ko kayo ng tig-1 minuto na panawagan, hindi lang sa komunidad, sa paligid ng mga ekosistema, pero sa publiko sa pangkalahatan, siguro sa mga DRR practitioners na hindi masyadong naiisama itong usapin ng ekosistema. Sige, gusto mo bang mauna, Wine? Sa akin naman po dahil meron na tayong sukat ng kalikasan na ini-integrate yung dalawang international frameworks ay sana ina-envision natin ngayon na magamit itong sukat ng kalikasan. In-encourage natin yung ating mga protected areas, mga local conservation area managers, or yung mga conservation practitioners na gamitin itong tool na ito, itong framework na ito para makatulong at mas strengthen din yung ating proseso ng decision making dito sa ating mga conservation areas. So dito naman ay binibigyan tayo ng science-based information para gabayan tayo sa mas malakas na conservation management and planning. Yan, thank you, Wine. Doc Mean? Siguro, gusto ko lang sigurong malaman ng publiko na kailangan nating sukatin kung ano yung pinahahalagahan natin. Para alam natin kung ano yung nawawala every time na pinababayaan natin yung ating kalikasan. Gayun din yung mga serbisyong binibigay nito. So let's siguro measure what we treasure. Ayan, napakaganda. Oo, thank you so much. So narinig po natin kina Dr. Mary Ann Bautista at Mr. Johnny Wine Edanio ang napakaraming kaalamang mula sa agham na talagang napakakongkreto ng epekto sa ating buhay bago at matapos ang mga bagyo at iba pang mga disasters na madalas nating nararanasan sa Pilipinas. Sana po ay madala po natin at ma-inspire pa tayo sa
ng mga ganitong kaalaman upang higit na makalahok ang ating mga komunidad sa ginagawa ng CCIPH at sana po hindi maiwan lang sa kanila ang gawaing ito. Maraming salamat din po kay Pauline Abelio sa pag-alalay sa atin sa technical side at ang mga technical people din po ng DZRH. Muli po, ito si Jean Enriquez mula sa Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific para sa Aksyon Kababaihan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Makakilos sa panghuhusga nila. Araw-araw sana ang bigat ng nakaraan. O ano bang dapat na gawin? Isip at puso ay kailangan ng tulong. Sa loob ng